This is the biggest sunny side up egg in the world. It has 150 by 150 centimeter. And we need 400 pieces of eggs just to make one like this. But what if we try to sell this para malaman natin kung gusto pa nilang itlog ko? Tara! Kainan na! Oh, bakit ang tigas? Matigas cause it's not real, bro. Huh? Bakit hindi mo ginawang totoo? Eh, syempre, para wala nang mag-comment ng sinasayang mo yung pagkain. Sana binigay mo na lang sa mga gutom. Alam mo, ang daming hindi nakakakain tapos sasayangin mo lang yung itlog para sa content. Nag-iisip kayo kung bakit itlog ang ginawa ko? Simple lang. Isa to sa mga paborito ko tuwing almusal. At aminin natin, kayo rin, di ba? Pero bakit nga ba? Una, sobrang dali at bilis lutuin. Perfect lalo na kapag nagmamadali kang pumasok sa trabaho o eskwela. Pangalawa, swak na swak to sa mga all-time favorite nating silog meals. At syempre, yung moment na pumutok yung itlog na may runny yolk, tapos hahaluin mo sa kanin, parang may instant cream sauce ka na. Sarap, di ba? Kaya para sa akin, itlog sa umaga, solid na choice. Busog ka na, panalo pa ang lasa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong itlog ko. Gumamit ako ng chicken wire mesh bilang support para sa gagawin nating itlog. Plaster of Paris bandage naman ang ginamit namin para sa unang base ng ating egg sculpture. Sobrang dali lang nito gamitin. Babasain mo lang, pipigain at ididikit sa wire mesh hanggang sa mabuo ito at maging hugis itlog ang first base. Nagtulungan na rin kami sa paglalagay nito para mas mabilis matapos dahil mabilis din itong matuyo at tumigas. Para naman sa mga susunod na base, gumamit na kami ng powdered plaster of Paris na kailangang timplahin. Mas tipid kasi ito kumpara sa unang ginamit. May tamang sukat din ito. 3:1 ang ratio ng powder sa tubig. Hindi dapat masyadong malapot at hindi rin sobrang malabnaw. Kailangan mabilis kang kumilos kasi mabilis talaga itong tubigas. Isawsaw lang ang gauze bandage sa timpla at ipatong-patong ito sa itlog hanggang sa makuha ang tamang hulma ng egg sculpture. Ayan, tapos na! Para naman sa egg yolk, kumuha kami ng karton bilang base. At expandable foam spray ang ginamit namin dito. First time lang namin gumamit nito. Kaya nangangapa pa kami sa paggamit. Nagulat na lang kami na ang bilis pala nitong maubos. Ganun lang pala kabilis. Ubos na! Halos 7 piraso ng foam spray ang nagamit namin para sa ganitong kalaking egg yolk. At sa loob lamang ng ilang oras, ayun na pala siya oh! Hulmahin na natin siya gamit itong cutter. Medyo natagalan kami dito kasi kailangan perfect circle talaga. Pero grabe, ang satisfying ang feeling habang ginagawa namin to. Oh, ayan, tapos na! After ng masinsinang paghuhulma, nilagyan ulit naman ng plaster of Paris at tinakpan na ang buong sunny side up egg. Siguraduhin walang butas at pulido ang pagkakatakip para hindi ito madaling mag-crack o mabasag. Ngayon, iinumin ko na ang pintura. Joke lang. Pininturahan ko na siya ng puting pintura para lumabas ang tunay na kulay mamaya. Pinaghalo ko na rin ang yellow at red para mas realistic ang kulay ng yolk. Kaso, hindi ko talaga makuha yung tamang timpla. Kaya gumamit na ako ng spray paint na kapareho ng kulay ng yolk. Tada! Pero mukhang panis na itlog ang kinalabasan. May itim-itim pa oh. Kaya pinatungan ko ulit ng yellow. Nilagyan ko na rin ng konting brown sa mga gilid para magmukhang tunay na naprito ang sunny side up egg natin. So, ang final touch natin is ilalagay na natin yung resin! Ilang beses na akong gumamit ng resin kaya kabisado ko na rin ang timpla dito. 2:1 ang ratio. Yun lang naman. Okay, nahalo na ang ating resin at oras na para ibuhos to sa ating itlog. Hoy, Dijan! Ay, dito kasi, dito, itlog dito. Dahan-dahang ibuhos ang resin sa itlog, yung may kasamang pagmamahal, para talagang maganda ang kalalabasan. Pagkatapos, ikalat mo lang ng maayos at siguraduhin bawat parte ay may resin. Then, patuyuin overnight. Ayan guys, tapos na itong itlog natin. Pwede mo tong ipang-display sa kwarto nyo or sa studio natin. Dito. At bagay na bagay din to, lalo na sa mga top silogan. Kaya sa mga may silugan dyan, PM nyo lang ako kung interesado kayo sa itlog ko. Binutasan na namin ng itlog para i-display dito sa likod. Pininturahan din namin ng puti ang wall para mas malinis tingnan. Oh, ayan na! Ikakabit na natin! Montage, pasok!
Sinitsuron ko na nga ang ating itlog para i-post sa marketplace at tignan natin kung may bibili dito sa halagang 15,000 pesos. Habang nag-aantay ng customer na bibili sa ating itlog, iparate muna natin ito sa mga kaibigan natin. Pero bago natin sila tawagan, 96% ang hindi nakasubscribe sa akin. Kaya pindutin mo na yung subscribe button na yan. I-like mo na rin itong video na to. At i-comment mo sa baba, gusto ko yung itlog mo. Tara, tawagan na natin sila. Siyempre, unahin ko muna yung kapatid ko. Gusto mo ba makita yung itlog ko? Ano to? Itlog! Manyakis! Ito. Ang sarap! Rate mo siya 1 to 10. 100! Tatawagan naman natin si Yang Kido. Gusto mo bang makita yung itlog ko? Itlog mo! Gusto ko makita! Una ko naman! Gusto ko makita yan! Sigurado ka? Ayaw mga bukid! Malinis to. Malaki to. 1, 2, 3. Ayun! Realistic man! Gagalaki! I-rate mo muna siya 1 to 10. Para nagkwento ng 11, tol! Kasi hindi naman makakaisip gumawa niyan. Ngayon, tatawagan naman natin si Lamin. What's up, man? Gusto mo bang makita yung itlog ko? Hindi. Hindi. Malaki to. Mas malaki yung akin, man. Itlog ko, man. Madami, man. Patingin na yun sa'yo. Papakita ko sa'yo. Ito, nasa banyo na ako. Ay, ko, madami na. Gusto yung man, nasaan? Mas malaki yung akin dyan. Oh. Tignan mo nga, oo nga. Ang laki ng itlog mo. Parang gusto mong matikman yung itlog ko ah. Hindi kasya sa'yo yan. Rate mo siya 1 to 10. Bakit 8? Ba't may kulay black? Paminta yun, paminta. Tatawagan naman natin ngayon ang isa sa mga tropa natin at ang heartthrob ng Pinas, si Daniel Padilla. Papakita ko lang sana yung itlog ko. Itlog mo? Interesado ko dyan sa itlog mo. Gusto ko, matutuwa at mabibigla ako dyan. Matutuwa ka dito kasi malaki to. Sige, sige. Patingin nga ako, baka mas malaki sa atin. 1, 2, Putang laki ng itlog mo, pre! Pre, paano mo pinrito yan? Nagulat ako kasi kala ko mabuo. Madilaw pala. Mainit. Pati yung pagkatusta sa gilid. Yan, nawakan mo nga to. ito to. Nakikiliti ako to, isa pa nga. Hindi sa'yo to. Rate mo siya 1 to 10. Ang gusto kong i-rate dyan is 10 over 10. Ano, matikman ko yung itlog mo, balang araw. Kaya tatawagan naman natin isa nating tropa, si Clark Aven. Gusto mo bang makita yung itlog ko? Sige. Pwede ka ha? Anong panukuhan yan? Ang sarap, pre. Kung ganyan itlog lang kahit araw-araw, pre. I-rate mo yung itlog ko 1 to 10. Hindi kasi ako fan ng sunny side up eh. Pero sige, 9 over 10 to 9 over 10. At dahil nagustuhan nila ang itlog ko, nag-prepare tayo dito ng Sunny Side Up Eggs. Dahil magkakaroon tayo ng challenge. Ano? Uubusin lang naman natin itong itlog na nasa harap natin. At kung sino ang unang makaubos, may 10,000 pesos. Uy! Ako lang makaubos yan. Kunin ko na. Ay, wala pa. Balik. Sige na. Dito muna yan. Motivation natin yan. Okay. Pero bago tayo magsimula, meron tayong twist. Gagamitin lang natin. Napakadali naman. O dali. Oo. Isa lang. Ay, isa lang. Isa lang. Para sa 10,000 pesos. Ready, set, go! Last one! Nga! Tapos na! Meron pa! Ano ba? Ano na? Ano mo? Na! Kati sa lalamunan. O, tignan natin yung mga plato. Mas malinis to. Malinis naman yung akin ah. Uy. Tignan nyo naman yung plato niya, sobrang linis. Napakalinis. Nalo ka ng 10,000 pesos! Salamat! Lahat tayo parang itlog na nababasag. May mga panahong babasagin tayo ng mundo. Pero tandaan mo, nasa atin pa rin kung paano tayo muling bubuo. At sa bawat pagbasag, may pagkakataong mas lumakas, mas tumibay, at mas maging totoo sa sarili. Kaya huwag kang matakot mabasag dahil doon nagsisimula ang tunay na pagbabago.